Ngayon gusto mong magpakasal ako sa pagbaba ko. Kailangan pa ng dagdag. 40,000 yuan na dowry. Lulu, anong sinasabi mo? Parang nakarinig ba ako ng mali? Zuzeng, hindi ka nagkakamali. Dagdagan pa ng 40,000 yuan na dowry. Kung hindi, huwag mong asahang mapapangasawa mo ang anak kong babae. Tita, alam mo naman ang sitwasyon sa bahay namin. Itong 4 na riyal, paano ko naman ito makukuha? Huwag mo na akong kausapin ng ganyan. Isang salita lang. Magbigay ka ng pera. Kung hindi, huwag nang asahan na matutuloy ang kasal ngayon. Ganito, bibilangin kong may utang akong 4 na riyal sa pamilyang Zhang. Unahin muna natin ang kasal. Pagkatapos, unti-unti kitang babayaran, ayos ba? Ikaw lang. Sa ganitong kita, kailan pa ito matatapos? Kung ayaw mong magbayad, ayos lang. Ibigay mo ang bahay na pangkasal kay Xiao Biao. Impossible. Ibinigay na ang bahay sa inyo. Saan kami titira ni Lulu? Doon na lang kayo sa bahay ng mga magulang mo. Palayasin mo ang mga magulang mo. Meron na tayong matutuluyan. Ikaw, inaalala mo ba ang mga magulang ko? Ayaw mong pumunta sila sa kasal. Sige na. Gusto pa nilang agawin ang bahay. Yung insidente noong 25 taon na ang nakalipas. Naging konektado pa sa mga biyenan ko. Tungkol sa inilabas na ang misyon ng sistema. Piliin ang host. Option 1, tumanggi sa dagdag na bride price. At makuha ang mag-asawang Zhang Biao. Gantimpala ng sistema, emotional insight pill. 10 milyon ang deposito. Option 2, makipagkasundo sa pamilya Zhang. Gumagawad ang sistema ng 10 yuan na cash. At aalisin ang koneksyon sa sistema. Gamit ang daliri ng paa. Alam na alam kung paano pumili. Pipili ako ng isa. Anong iniisip mo? Magmadali kang pumayag. Kung hindi, walang ikakasal sa kasal. Tingnan mo kung ano ang gagawin mo. Azeng. Alam kong pinakamahal mo ako. Hindi ba't isang bahay lang yan? Ibigay mo na lang sa kapatid ko. CJ. Hindi ba't isang bahay lang yan? Ibibigay ko sa inyo. Si Zuzeng, ang manliligaw na ito. Tiyak na kapag nagpapakyut ako, lahat ay willing ibigay. Ay, ganito talaga. Anong ginagawa mo? Zhang Biao, Chen Shufen. Kayo ay nahuli. Apelyido Zhao. Naglakas loob kang mang-abuso ng pribadong parusa. Ayaw magbigay ng handog. Gusto pang siraan kami. Tara, tingnan nyo. Basta na lang humuhuli ng tao. Walang batas na umiiral. Zhengje, huwag kang magpadalos-dalos. Napakalaking hindi pagkakaintindihan. Hindi naman ito dahilan para ikulong. Si Zhang Biao at si Chen Shufen ay sangkot sa isang krimen na nangyari 15 taon na ang nakalipas. Ipagbigay alam kay Han na dalhin ang tao rito. Dalhin para sa interogasyon. CJ, aaksyonan ko na. Zuzeng, nababaliw ka na. Para sa paghihiganti sa akin. Pinaimbento mo pa ang mga magulang ko. Na mga masama. Naniniwala ka ba na isusumbong kita? Na hindi ka na makakapagtrabaho? Bahala ka na. Zuzeng, ninayahan kita. Umalis ka na kasama ang tatay ko. Kung hindi, hahayaan kitang magdusa hanggang sa huli. Zhang Xiaobiao, kung hahadlangan mo ang gagawin ko. Anong gagawin mo? Ito ang lugar ko. Ako ang pinakamahusay. Kayong mga tao, na humadlang sa amin sa trabaho. Kahit ang pag-iisip lang ay parurusahan na. Nakakuha kami ng isang abiso. Zhang Biao at Chen Shufen. Kayo ay kasali sa isang kaso. Kailangan mo nang bumalik kasama ko. Para sa investigasyon. Si Zhao, ikaw mapanlinlang na tao. Bitawan mo ako. Bitawan, bitawan. Zuzeng, pakiusap. Huwag mong hawakan ang mga magulang ko. Anong 40,000? Anong bahay pamana? Ayaw na naming lahat nito. Pakawalan na nila sila. Zhang Lu. Hindi mo pa ba nakikita? Ang mga magulang mo ay masasama. Walang kinalaman sa dote. Wala akong pakialam. Sila ang mga biyenan mo. Hindi mo sila may iwan. Mga biyenan. Nakalimutan mo ba? Kayo ang hindi nagbigay ng 400,000 dote. Huwag nang mangarap magpakasal. Sa tingin ko nitong 3 taon, ibinaliwala ko ang puso ko sa iyo at sa pamilya mo. Parang aso. Bagong resulta. Para sa inyo, dahil kay Xiao Biao, yung maliit na cutie. Hindi lang ninyo kukunin ang aking bahay kasal, kundi pati, pagsasama ng ating mga magulang. Kayo, ay mga vampira at mga nagpapahira. Wala na tayong, anuman sa hinaharap, asawa, hindi ganito. Tumahimik ka.
Huwag mo na akong tawaging asawa. Dahil hindi ka karapat-dapat. Hintayin mo. Binabati kita, host. Natapos mo na. Ang misyon ni na Zhang Biao at Chen Shufen. Gantimpalang emosyonal na pagsusuri. At 10 milyong deposito. Emosyonal na pagsusuri. Ano iyon? Why, Zhao Shikshong. Wala nang puwang sa sasakyan. Mas mabuti pang sumakay ka sa sasakyan ko. Hindi ko akalain na ang dating maliit na Shemi. Ngayon ay naging isang babae na kayang tumayo sa sarili. Nakapatid na lalaki, mula nang iligtas mo ako. Isang mahusay na babae. Ang batang ito ay talagang kaakit-akit. Samahan mo ako sa pag-inom, gusto mo ba ng isang baso? Ang lakas ng loob mo. Sa hinaharap, lahat ng babae ay mga ngahas namang istorbo. At huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kuya, mag-ingat ka. Tumigil ka na. Kuya. Matagal na yun, ilang taon na ang nakalipas. Bakit mo pa ito binabanggit ngayon? Ay, tama na. Hindi ka ba magpapakasal ngayon? Bakit nandito ka at nanghuli ng tao? Hindi ba't? Nakita mong masama ang mga magulang ng ikakasal. Kaya nga, nakatakas ka sa peligro ng tama sa oras, di ba? Kuya. Makakasama mo pa ba yung sino man iyon? Sa hinaharap? Impossible. Wala na akong relasyon kay Sanglu. Wala na kaming koneksyon. Sa hinaharap, tiyak na hindi na kami makikipag-ugnayan. Ayos lang iyon. May pagkakataon na makasama si Senior. Ganito na ako kaawa-awa. Bakit siya sobrang masaya? Hindi ba't ito ay masayang pagdiriwang sa kapahamakan ng iba? Sige na, wag nang mag-aksaya ng oras. Bumalik na tayo sa opisina. Naghihintay pa si Zhang Biao para magtanong. Sumakay na tayo. Kuya Zhou, dapat kang umupo ng maayos. Zhou ang apelyido. Anong ebidensya mo? Ipakita mo agad para mapatunayang ako ang may sala. Kung hindi, gagawin kitang masama, na hindi tao. Ebidensya. Hindi ikaw at si Chen Shufen ang nag-iwan sa baka. Sa pastulan, di ba? Anong sinasabi mong kalokohan? Kalokohan. Ikaw at si Chen Shufen. Hindi lang sinunak ang pamilya Li, ng 5 taong gulang na anak nila, kundi pumasok pa sa bahay ng laban at pumatay. Naalala mo ba? Yung 3 bangkay na itinapon ninyo sa disyerto, na mga buto. Kapag natutulog ka sa gabi, hindi mo ba sila nababanggit sa iyong mga panaginip? Paano mo alam ang lahat ng ito? Hindi ka tao. Isa kang halimaw. Zhou Zeng, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong gagawin mo? Gusto kong makuha ang katarungan para sa mga biktima. Gusto kong ibalik ang katarungan para sa inyo. Sa 2 taong ito, ipinasa mo ng sariling kamay. Mga magulang, bakit kayo nandito? Azeng, sabi ni Lulu kanselado na ang kasal. At nahuli mo pa ang mga magulang ng ikakasal. Anong nangyayari dito? Kahit ano paman, Azeng, hindi mo pwedeng basta-basta hulihin ang tao dahil lang tumaas ang dowry. Bukas ng umaga, palayain ang magulang ng kasintahan. May dala kaming 40,000. Magpapakumbaba kami. Magbibigay ng paumanhin. Tatay, saan ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Si Lulu sabi na hindi sapat ang dowry. Ako at ang nanay mo, agad na ibebenta ang bahay. Sa mababang halaga. Paano ako naging bulag noon? Na gusto pang pakasalan si Zhang Lu, itong babaeng materialista, na pinapahirapan ang mga magulang, mom at dad. Agad niyong ibalik ang perang ito. Huwag kayong magpaloko kay Zhang Lu. Wala nang pag-asa sa amin ni Zhang Lu. Anong nangyayari dito? Mom at dad. Itago niyo ang mga ito. Sa ilang araw, bumili ako ng bahay para sa inyo sa lungsod. Lilipat kayo sa lungsod. Tatay, nanay. Juzai, ikaw. Okay. Ikaw. Zhou Zeng. Dito ay sa Jiangbi City. Ang pinakamahal na komunidad. Ano ang ginagawa mo dito? Lulu. Paano mo naman magagawa yan? Sa kliyente. At you.
Siya ay isang, kahit na 400,000 halaga ng kasal, hindi kayang ilabas ng mahihirap. Paano sila magiging kliyente natin? Kung talagang ganyan ang sinasabi mo, paano siya makakabili ng ganong magandang sasakyan? Siguradong inuupahan lang yan. Zhou Zeng, huwag mong isipin na dahil umuupa ka ng sports car, ay makakapagpanggap ka dito. Mamaya, mahuli ka. Tingnan ko kung paano ka itataboy. Nagpapanggap ba ako? Tingnan mo at malalaman mo. Ito ay para sa mga nangungupahan sa pinakamataas na antas. Ang unit na ito ay talagang pinakamagandang bahay. Halaga ng mahigit sa 10 milyon. Paano mangyayari yon? May peking titulo ng bahay. Pasensya na, Ginoong Zhu. Sasama na ako sa iyo ngayon. Siguradong peke yan. Si Zhu Zeng ay isang sheriff lang. Saan siya kukuha ng 10 milyon para bumili ng bahay? Huwag kang magpaloko sa kanya. Yung titulo ng ari-arian niya, tiyak na peke. Sa tingin ko, naiinggit ka kay Ginoong Zhu. Yung kotse niya lang na sports, ay tiyak na mahal. Hindi pa kasama ang pagbili ng isang bahay. Ito ay si Ginoong Zhu na. Nagbayad ng 6 na milyon ng buo para bumili ng isang bahay na para sa mga magulang niya. Hindi lahat ay peke. Siguradong sinadya ni Zhu na mangutang. Nanghiram siya ng sasakyan para ipagyabang sa akin. Gusto niyang magsisi ako pero hindi siya magtatagumpay. Tingnan mo kung paano ko siya ibubulgar. Ginoong Zhu, salamat sa iyong tiwala. Kapag nabayaran mo na ang buong halaga, agad naming aayusin ang iyong pagpasok. CJ, pupunta na ako sa bangko ngayon. Ayos, sa oras na iyon. Magpapadala ako sa iyo ng mensahe. Ginoong Zhu, tutulungan kitang itali ang seatbelt. Ginoong Zhu, sa totoo lang, bukod sa mga bagay tungkol sa bahay, pwede mo rin akong lapitan para sa ibang bagay. Zhu Zeng, walang pagkakataon na magmamalaki ka sa harap ko. Isa kang mahirap mula sa probinsya. Zhang Lu, kung magpapakita ka pa ng ganito sa mga customer, aalisin kita agad. Hindi po, hindi po. Yujai, hindi ko po ibig sabihin iyon. Natakot lang po ako na matukso ka. Yung si Zhu Zeng ay ganito lang talaga. Zhang Lu, hindi ko alam kung ano ang alitan ninyo ni Ginoong Zhu. Pero kakakilala ko lang sa kanya. At kakasuri ko lang sa kanyang mga ari-arian. Mayroon siyang milyon-milyong deposito sa bangko. Ang kanyang sasakyan at ang kanyang titulo sa bahay. Lahat ng ito ay totoo. Talagang isang tunay na mayamang binata ito. Hindi ko alam kung sino ang girlfriend niya. Sobrang swerte naman niya. Hindi lang siya gwapo. Mayaman pa. Sa mundong ito, walang babaeng tanga na makikipaghiwalay sa kanya. Zhang Lu, tama ba? Ayos ka lang ba, bata? Ayos lang ako. Tito, mabait po ba kayo? Bata, ang galing ng mata mo. Ang galing mo talaga, Tito. Pwede mo ba akong turuan ng kwento tungkol sa paggawa ng bagay? Alaynan. Hanghang, paano ka napunta dito? Nakatakot ka, tita. Sino ka? Anong balak mo kay Hanghang? Miss, nakita ko lang siya, wala akong masama. Tiya, siya ay mabuting tiyuhin. Katatapos ko lang siyang mabangga ng hindi sinasadya. Siya ang tumulong sa akin na bumangon. Pasensya na talaga. Ako ang masyadong sensitibo. Walang anuman. Basta't makahanap siya ng pamilya. Masaya na ako ngayon. Tito, hindi mo pa nga sinasabi kailan. Ikukwento ko sa'yo ang tungkol sa paghuli ng masasamang tao. Dali-dali ang mga hold up. Ha ha ha. Ha ha, wag matakot sandali. Tingnan mo kung paano hulihin ni Tito ang masasamang tao. Okay ba? Huwag nang magsalita. Ipikit mo ang ulo at yumuko. Nakita ang misyon. Arestuhin ang masasamang loob. Gantimpala sa misyon. Siyentipikong antas ng pagmamaneho, 2,000 puntos. Ang mga holdaper na ito ay maihawak na. Pero armas. Kailangan ba akong humuli ng bala ng walang armas? Palakasin ang pisikal na kondisyon. Na ipadala na sa host. Kumpletuhin ang misyon sa loob ng 2 oras. Sige na. Talagang mahusay ang sistema mo.
Kayong dalawa, huwag munang magmadaling maglagay ng pera. Tantyahin muna ang oras. Siguradong magpaplano na ang mabait. Pagkatapos, kayo na ang pupunta. Magpalit ng mas mataas na uri ng bihag, para mas madali makalayo. Sa pagtutok ng snipero, mas tataas ang sansa nating makaligtas. Hindi maganda. Napaka-pamilyar ng taong ito. Baka siya ay isang espiya. Ano na ang sitwasyon sa loob? Sa kasalukuyan, may 3 masamang tao sa loob. At may hawak silang 15 bihag. Bakit hindi mo pa sila agad ipaalam? Ipaalam mo kay Team Han na hulihin sila. Pupunta muna ako makipag-usap sa mga holdeper. Ang delikado nito. Mas maghintay na lang tayo ng eksperto sa negosasyon. Maghintay pa ng 1 minuto. Mas lalong mapanganib ang mga bihag. Pupunta muna ako tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos magpaplano tayo. Ako si Jiang B City. Ang mabuting tao. Fang Xi. Sabihin mo na, anong hinihiling mo? Isang maliit na tao. At may lakas pa na makipag-usap sa amin. Tawagin ang inyong malaking manager. Kung hindi, walang pag-usapan. Sabihin mo, anong mga kondisyon mo? Kuya. Parang ang mga taong ito ay sumusunod sa utos ng taong ito. Siya ba ang kanilang leader? Isa lang ang hinihiling ko. Itong 15 buhay ay ipagpalit sa isang tao. Palitan kita, tao. Sino ang gusto mong palitan? Si Fang Qian. Ibig sabihin ay sa Jiangbi City. Ang mahal na anak na babae ni Ginoong Fang. Impossible. Pinasabi sa akin ni Manager Han na maging hostage. Hindi masyadong delikado iyon. Kung may mangyari man sa'yo, paano ko ba? Ipapaliwanag kay Manager Han, una, babae ako. At anak ng presidente. Pakiusap, hayaan niyo akong pumunta. Kung may anumang panganib, ako na ang bahala. Fang Qian. Reyna ng Universidad. Hindi mo ba ako naaalala? Taksil. Noong nakaraan, nag-leak ng lihim. Ngayon, nandito ka na para mang-hold up ng bangko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mapapadpad sa ganitong landas. Ngayon, gusto kong ipatikim kay Manager Fang. Ang sakit na dinaranas ko. Zhou Zhaozeng. Ilagay mo ang iyong sandata. Kung hindi, babasagin ko ang kanyang ulo. Zhou Shixiong, huwag mo akong alalahanin. Patayin ang traidor na ito. Kayo ang nagpilit sa amin. Kasama ang anak na babae ni Manager Fang sa libingan. Sulit na. Babae. Kapatid na Zhu. Kapatid na Han. Tumawag ng ambulansya. Kapatid na babae. Hindi ako tinamaan ng mga holdeper. Gusto mo na bang pigilan ako? Ayos lang ba? Bilisan mo, tawagan mo ang ambulansya. Pinakamayamang tao sa Jiangbi. Nandito na si Yun Anlan. Bakit siya nandito? Ginoong Zhou. Salamat sa pagligtas sa aking apo. Kung mayroon kang kahilingan, sabihin mo lang. Tiyak na gagawin ni Yun ang lahat para matugunan ito. Talagang swerte ng batang ito. Dahil nailigtas ang panganay ng pamilya Yun. Siguradong yayaman na siya. Hindi naman kailangan, Ginoong Liu. Protektahan ang mga mamamayan. Responsibilidad namin ito. Kahit ano pa ang estado ni Hanghang, aalalayan ko siyang walang pag-aatubili. Ganyan nga. Ako si Yun mo. May utang akong loob sa'yo. Ikaw, maging isang kalahating pamangkin na kita mula ngayon. Kailangan nating maglakad-lakad ng kaunti. Itong si Ginoong Yun, kakaiba ang sinasabi ni Zizi. Tay, ano man, pag-usapan na lang natin mamaya. Magsimula ka na sa ospital para magpagamot. Ganito kasi, ikaw na lang ang pumalit sa akin. Sama ka na kay Ginoong Zhu papuntang ospital. Tatay. Lolo, gusto ko ring pumunta. Engidanf, mabait ka. Hayaan muna nating pumunta ang tiyahin. Sa susunod, tayo naman ang pupunta. Makikita natin si Tito. Okay ba? Anong ginagawa ng tiyahin? Sistema. Binabati ang host sa pagkumpleto ng gantimpala. Nakatanggap ng pinahusay na katawan. Senyales ng Diyos sa pagmamaneho. At 2,500 na halaga ng katapatan. Perpektong pagganap. Nakatanggap ng antas 2. 1,000 sobrang halaga at 100 milyong deposito. Ay naku. Ay, Tongsi. Gusto kong mag-lottery. Congratulations, host.
Nakuha mo ang pambihirang kasangkapan para sa pag-aayos ng buto. Pambihirang acupuncture technique. Pero ang kinakain namin sa bahay ay ganito. Ginoong Zew. Bilang mabuting tao ng aming pamilya, ako nga ay nagtataka kung bakit mura ito. Ano naman ang halaga ng aking 19 na piso? Basura ba ito? Ganun ba? Ayos ka, Zuzeng. Nasugatan at naospital. May mga tao pang gustong alagaan ka. At nakakain ka pa ng mahigit 2,000 prutas. Matagal na itong nangyari. Ako ang tanga dito. Miss, pwede bang dagdagan ng micro 4? Ang pangalan ko ay Yun Fifan. Ako ang tagapagmana ng Yun Group. Itong sobrang yaman at kayamanan. Sa wakas ako na ba ang makakatanggap nito? Fang Mei. Hindi ko pwedeng. Lagi na lang suot ang ganitong damit kapag lalabas. Pwede ba nating pumasok na lang sa tindahan para magtingin? CJ. Paulit-ulit na hinihiling ni Han na gawin ko. Hayaan mong alagaan kita ng mabuti. Kung hindi lang dahil wala akong malinis na damit. Talagang gusto kong manatili sa ospital. At matulog ng mabuti. Lulu, basta't makabili ka ng limitadong edisyon na suite na ito. Ipinadala mo kay Ginoong Zeng. Tinataga ko na ang iyong landas ay walang hanggan. Baka maging best actress ka pa. Totoo ba? Kung ganun, bibili na ako ngayon din. Sumpa, bakit nandito si Zuzeng? Zeuji, nagalit na yung aso na iyon. Delikado kung pupunta ka ngayon. Sino ang aso? Akin to, anong masama? Hindi mo ba nakikita? Nangagat ba ang aso mo? Wala akong magagawa. Nabaliw na siya. Kaka, tinawagan ko na ang trainer. Kanina. Sabi niya, darating na siya. Mga 1 oras siguro. Dahil hindi pa sanay ang aso mo. Bakit mo dinala sa mall? Aking aso. Gusto kong dalhin siya kahit saan. Hindi ba't kagat lang naman? Sige na, magbabayad lang ng kaunti. Kaunting bayad lang naman. Buhay. Hindi mo kayang bayaran. 30 minuto. Hintayin mo silang dumating. Wala nang buhay ang tao. Ako ang pangalawang dalaga ng Scythe Group. Kung susubukan mong saktan ang aso ko, makakasama mo ako. Hindi mo matatakasan ang Scythe Group. Zeuji. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Umalis ka. Ano ang balak mo? General. Naglakas loob kang saktan ang aking aso. Pagsisisihan mo ito. Ikalawang Ginoo, nahuli tayo. Nasaan ang General? Siya ang pumatay sa aking aso. Kayo'y naglakas loob na saktan ang General. Ang aso na ito ay isang royal hunting dog mula sa ibang bansa, na nagkakahalaga ng mahigit 100,000. Shikshongzeu, kung umabot ang bagay na ito sa loob, mukhang magiging delikado ito. Walang anuman. Dalhin niyo muna ang tao sa ospital. Ako na ang bahala dito. Ayos. Bata. Kung ngayon, luhod ka at magbigay galang sa akin. Kapag dumating na si Ate Yaw-Yaw mamaya, maaari ko pang isaalang-alang na. Sabihin sa iyo ang ilang magagandang salita sa harap niya. Kung hindi ka makakaligtas dito sa Jiangbi City ngayon. Wala kang pag-asa. Yung sinasabi mong Ate Yaw-Yaw ay si Yun Bingyao. Siya nga. Siya ang pinsan ko. Presidente ng Yun Group. Medyo excited ako. Inaasahan kong darating siya. Tama, ang yabang mo ah. Sasabihin ko sa'yo, kapag dumating siya, walang silbi ang pag-iyak mo at paghingi ng tawad sa akin. Sige, gusto kong makita. Kapag dumating siya, kung ikaw ang hihingi ng tawad o susuko. Ate Yaw-Yaw, finally nandito ka na. Kung hindi ka pa dumating, mapapahamak na ako sa taong ito. Na ito. At sabi pa niya, kahit dumating ka na, hindi siya magsusori sa akin. Gusto pa nga niyang ipaluhod ako. Humingi ka ng tawad sa kanya. Itong batang ito ay naguguluhan. Kakayahan ng itim at puti. Talagang kahanga-hanga. Ate Yaw-Yaw, tingnan mo. Patuloy pa rin siyang naninira sa akin. Ginoong Zew, ano bang nangyayari dito? Ate Yaw-Yaw, hindi ako nagkakamali, di ba? Siya ang pumatay. Sa General. Tumahimik ka. Ginoong Zew, siya ang bayaning nagligtas kay Hanghang. Siya ang tagapagligtas ng pamilya yun. Huwag mong sabihing General.
Kahit na gusto niyang puksain lahat ng mga aso mo, ako ang magbibigay sa kanya ng kutsilyo. Bukod pa dyan, alam ko kung anong klase kang tao. Mas alam ko pa kaysa sa iyo. Yung sinabi mong kanina, hindi ako naniniwala kahit isang salita lang. Ate Yaw-Yaw, ako ang pinsan mo. Hindi ka lang nagpalabas ng asong mabangis na kumagat. Pinigilan mo pa ang pagtulong. Kung hindi ka, humingi ng tawad kay Ginoong Zeus, at hindi mo siya pinatawad. Huwag mong asahang makakabalik ka sa iyong group. Huwag mong asahang magiging yung ka. Ate Yaw-Yaw, hayaan mo ako ang humingi ng tawad sa taong ito. Karapat-dapat ba siya? CJ, ngayon, babalikan mo na ang bahay. Lumayas ka sa bahay niyon. Ginoong Zeus, pasensya na. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ginoong Zeus. Ito ang paanyaya mula sa tatay ko para sa iyo. Paanyaya sa kasiyahan ng kanyang ika-6 na na kaarawan. Bukas ang kanyang malaking araw ng pagdiriwang. Mangyaring dumaan ka. Sasama ako sa iyo sa oras. Sa oras na iyon, tiyak na darating ako sa tamang oras. Dapat ay si Sanzao. Bukas, ipaparamdam ko sa iyo na may buhay ka na walang buhay. Ito si Yun Bingyao. Sabi mo, susunduin mo ako. Pero sinabi mong may gagawin ka. Pinaabot mo pa ako sa bahay mo para sunduin ka. Itong si Gyangi. Yun, walang masamang nangyari, di ba? Ginoong Zeus, pasensya na talaga. Kakatapos ko lang maligo. Napilitan akong masaktan ang paa ko. Kailangan mo pa rin akong sunduin ngayon. Ayos ka lang ba? Medyo namamaga pa rin. Hindi na ako makalakad. Ginoong Yun. Nasprayin ang paa mo. Tutulungan kitang gamutin ito. Alam mo pa yan. Alaynan. Yung kasanayan na ibinigay. Yung galing na ito, parang isang master sa tradisyong Chinese medicine. Sige na. Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon? Parang hindi na masakit talaga. Hindi ko akalain, Ginoong Zeus, na sa iyong murang edad, ay mayroon ka pang ganitong kakayahan. Siyempre naman. Sige, maghihintay ako na magpalit ka ng damit. Tapos sabay tayong aalis. Tay. Maliit na Zeus. Ginoong Yun. Naway magtagal ang iyong buhay na parang bundok ng Nan. At ang iyong swerte ay kasing lawak ng dagat silangan. Ito ang kaunting pasalubong ko para sa iyo. Na inihanda ko. Ay, Sixiao Zeus. Ang mahalaga ay nandito ka. Bakit ka pa masyadong magalang? Anong regalo ang dadalhin? Ganito kasi, Xiao Zhu. Hintayin mo sandali. May mahalagang pagtanggap kami. Sasama ako kay Yao Yao. May oras pa bago magsimula ang salu-salo. Magdadala ako ng tao para sa iyo. Punta tayo sa ating Yung Manor. Magandang pagbisita. Salamat sa pag-aalaga, Ginoong Yun. Tio. Bakit hindi ko dalhin si Kuya Zuzeng? Para maglibang. Sige, lumalaki na si Lily. Alam na niyang mag-alala para sa tiyo. Ganito kasi, Ginoong Zhu. Hayaan mong si Lily ang magdala sa iyo. Tingnan mong mabuti. Alaynan. Ginoong Yun Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting itago mo si Xiao Qinzi. Kung may mangyari kay Zuzeng, hindi kita patatawarin. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Ate Yao Yao. Siguradong aalagaan kita ng maayos. Kuya Zuzeng. Kuya Zuzeng. Dadalhin kita para maglibot. Sa pribadong parke ng libangan ko. Meron pa kayong pribadong parke ng libangan. Talagang hindi ka nagkamali, ikaw ang pinakamayaman sa Jiangbi City. Nga, ito ang iyong eksklusibong nakamamatay na parke ng libangan. Anong ibig mong sabihin? Ito ang laruan na inihanda ko para sa iyo, Zuzeng. Espesyal na ginawa para sa iyo.
Zhou Zeng, sino ka ba talaga? Bakit hindi makinig si Mao Mao sa akin? Hindi na niya ako kontrolado. Zhou Zeng, pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Matapos nito, siguro natutunan na niya ang leksyon. Tara na. Zhou Zeng, kakatapos ko lang marinig mula sa mga katulong na ikinulong ka ni Yun Lily. Dito. Ayos ka lang ba? Kayo, hindi ganito ang sitwasyon na iniisip mo. Miss Yun-er, gusto mong tignan ko ang alaga mo. Pero sira ang kandado ng pinto. Hindi tayo nakalabas. Wala naman tayong ginawa. Ganito talaga ang nangyari. Sige na, sige na. Ngayon may mas urgent na bagay. Ginoong Zhou. Hospital. Hospital. Bakit mo ako dinala dito? Pumasok ka at malalaman mo. Ikaw ba si Zhou Zeng? Pwede bang tanggapin mo ang aming panayam? Ginoong Ma, Ginoong Han. At simula sa susunod na linggo, formal kitang itatalaga bilang leader ng ikatlong koponan. Parang isang panaginip lang. Sige, nagising na sa panaginip. Panahon na para umuwi at kumain. Kaka-text ko lang kay Azeng. Babalik siya agad para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Siya ay nagiging mabuting tao. Medyo abala sa trabaho. Huwag mo siyang sisihin. Bagong dagdag na ikatlong koponan. Kailangan magpadala ng tao. May gustong sumali, mga kasamahan sa ikatlong koponan. Magtaas ng kamay. Mukhang mataas ang popularidad ni Zhou sa team. Talagang mataas nga. Alam mo. Liang. 6 Xiaoji. Piliin mo ako, piliin mo ako. At saka. Ang huling pipiliin ay si Fang Qian. Kapatid na Zhu, alam ko na pipiliin mo ako. Tingnan mo, ano ang sinabi ko? Huli na. Siyempre, si Atsu. Anong sinasabi mo? Anong ate? Yun na ang mga tao sa ikatlong koponan. Ayos na iyon. Mayroon ako. Hindi ako sumasang-ayon na si Fang Qian ay pumasok sa ikatlong koponan. Bagong-bago pa lang ang ikatlong koponan. Walang karanasan si Zhou Zeng sa trabaho. Dapat ay magtalaga ng may karanasang mga kasapi para sa kanya. Si Fang Qian, ganitong bagong empleyado. Ako na ang bahala sa aking pangalawang grupo. Nagtuturo ba talaga? O gusto lang magpakitang gilas? Mga plano at ideya. Nasa mukha na nga. Lahat ito ay kusang loob. Dapat nating pahalagahan ang bawat isa. Nais mong maging pangunahing. Ibig sabihin, yung tatlong paamong kabayo sa paggawa. Anong pinagkaiba sa zero? At saka, nakapagpabagsak ka na ba ng tatlong masasamang tao mag-isa? Tumulong ka na ba sa mabubuting tao mag-isa? Nakatanggap ka na ba? Gantimpala ba? Ikaw, hindi ka makatangging sabihin iyon sa akin. Alam mo ba sino ang tatay ko? Alam ko ang pangulo ng balita. At ano ngayon? Ang tatay ko ay General Manager ng Jiangmen City. Ikaw, ano bang ikaw? Maliban sa pagsasabi kung sino ang tatay mo, ano pa ang alam mo? Wala kang kakayahan kaya manahimik ka na. Bawasan mo ang walang kwentang sinasabi. Sige na. Sobrang malupit ito. Babaeng ikatlo si Wang Gihua. Oras ng pagkamatay, tinatayang kahapon ng hapon, mula alas 2 hanggang alas 3. Bago nito, siya ay nakaranas ng pananakit at panggagahasa. Ang dahilan ng pagkamatay ay pagkakabuhos ng hangin. Napakabrutal ng paraan ng pagpatay ng salarin. Siguradong isang ekstremista siya. Kailangan nating mabilis na magsiyasat para maiwasan ang panikang panlipunan. Aliang, ikaw at si Xiaoji, pumunta kayong maglakad-lakad sa mga kalapit na baryo. Mag-imbestiga ng mga kahina-hinalang tao. At ako naman. Ikaw at ako, bumalik tayo. Suriin ang lahat ng kikis dito sa paligid. Lahat. Mukhang ito. Batang babae na ang ganda. Hindi ko inakalang ganun siya katibay. Matigas ang ulo, pinanood pa rin niya hanggang dulo.
3 araw na GTV na pinanood namin. Hindi nagrereklamo sa pagod o hirap. Kapatid na Zoo. Wala ka pang ideya. Siya nga. Why, Zhangji? Nahanap namin ang masamang tao. Ang pangalan niya ay Wang Wenkei. Nakatikim na siya ng pagkakakulong dati. Dalhin mo na siya at tanungin. Kapatid na Zoo, mukhang may takot ang taong ito. Mukhang hindi tayo nagkamali. Bagamat tama ang emosyonal na pakiramdam. Bakit wala namang impormasyon tungkol kay Wang Gihua sa database ng taong ito? Maliban. Ito ay hindi malapit sa nangyari kay Wang Gihua noong nakaraan. At saka, makakatiyak ako na ang mga tao sa kalapit na yon ay maaaring pumasok at lumabas dito. Sa abandonadong pabrika, ay walang iba kundi isang tao. Ang gwardiya na si Hu Zibin. Pero, mula pa noon, pinaghihinalaan na namin siya. Ngunit hindi lamang siya matanda. Nasa oras ng insidente. Hindi siya naroroon. Impossible iyon. Kung ganoon, kung sino ang maaaring makipag-ugnayan ng walang limitasyon sa mga malalapit na pamilya niya. Bakit hindi ko naisip ito? Mayroon pala siyang anak na si Hu. 7 taon na ang nakalipas. Ang kapatid ni Hu na si Huwen ay nasa gitna, gumamit ng puting plastic bag bilang sakripisyo. Sinasabing, dahil sa pagtataksil ng kanyang ex-girlfriend, mula rito maaari nating ipagpalagay na ang isip ni Hu ay naging baluktot, na nagdulot sa kanya na makakita ng mga babae na may dalang puting plastic bag. Lahat ay magiging maayos. Hindi nakakapagtaka. Ang mga arma sa dalawang insidente ay parehong nasa puting plastic na bag. Si Hu. Mabilis, hanapin siya at huwag siyang palampasin. Hu. Bakit ka pa nakatayo dyan? Tara na. Mabilis ang pagkilos ng 3 grupo sa pagkakataong ito, na nagdulot ng malaking ingay sa buong lungsod, kaya't sila ay pinarangalan ng isang gantimpalang 100,000 at isang araw na bakasyon. Hintayin mo ako. Anong nangyari? Narinig ko kasi, tatay at nanay. Ngayon ay pupunta sa Jiangbi City. Baka samahan na lang kita sama tayo pumunta. Bumisita sa kanila. Yung si Azeng. Ilang araw ang nakalipas, si manager Han ninyo. Bigyan mo ako at si tatay ng mga security at mga janitorial na trabaho. Ayaw mo ba? Magandang bagay ito. Basta't wala kayong problema. Walang problema. At saka, tayo ay magiging 3 tao sa pamilya. Lahat ay makakapagtrabaho. Kaya ang sinuman ay magsasabi na naiinggit sila. Tita, nagtatrabaho bilang gwardiya at tagalinis. Kailangan ng 1 buwan para kumita ng kaunti. Bakit hindi ka pumunta sa si Manor para magtrabaho? 1 buwan, 10,000 yuan. Kahit anong trabaho, ikaw ang bahala. Tia. O kaya, kayo ni Uncle. Pumunta sa group bilang manager ng logistics. Anong sa tingin mo? Pwedeng ang sweldo ay 30,000 taon-taon, paano? 30,000. Grabe. Kayo dalawa magmadaling huminto. Parang sinasabi dito, yun si Manor at ang grupo. Parang kayo ang nagmamay-ari. Pero ang kabutihang loob ninyo, tinatanggap ni Tia. Pero kami na tulad namin, mga ordinaryong tao, ay may sariling kaalaman sa sarili. At saka, nakakapag-usap pa kami ng anak ko. Sa pagpasok at pag-uwi sa trabaho, mas kontento na ako niyan. Hindi na kailangang mag-alala pa kayo. Sa tingin ko, ang mga magulang ko, mas bagay pa sa trabaho. Salamat sa inyo. Uy, anak. Ang bilis mo naman, na naihatid silang 3 pa uwi. Pinabalik ko na lang sila mag-isa. Kung ihahatid ko sila, muling nagsusuntukan ang 3. Nangungunang anak, hindi pwedeng masyadong malibog sa buhay. Hindi ka pwedeng maging isang lalaki na may 3 babae sa isang pagkakataon. Nanay, ako na ang bahala. Magpahinga ka na agad. Ang galing naman. Azeng, nasaan ka na ngayon?
Nabangga ang tatay mo sa sasakyan. Dali, pumunta ka sa ospital sa lungsod. Kamusta na ang tatay? Nasa operating room pa siya, nilalabanan ang buhay niya. Ako. Inay, huwag kang mag-alala. Aalis na ako agad. Azeng, sa wakas nandito ka na. Salamat na naihatid ni Xiaofang ng tama-tama. Nakasalalay ang buhay ko. Kung hindi ko na alam kung ano ang mangyayari. Sister Fang, salamat sa'yo. Walang anuman. Kakatapos ko lang din sa trabaho. Saktong nakita ko. Pero, Kuya Ziu, sundan mo ako sandali. May ipapakita akong bagay sa'yo. Ito ang driver na nagdulot ng aksidente. Nang tumakas siya noon, ito ang video na kinuhanan ko. Tingnan mo kung sino ito. Sino sa inyo ang si Zuzeng? Magsalita ka na. Kapatid na Ziu, mukhang talagang dumating ang mga magulang ni Li Dongdong. Para makialam. Huwag kang matakot. Naniniwala ako kay Team Han. Ako nga. Ikaw ang pumatay kay Dongdong. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Patay na si Dongdong. Paano mangyayari yon? Dongdong. Huling tawag bago siya namatay. Ibig sabihin, tinawagan mo siya. Gusto niyang ipaghiganti kami sa kanya. Sino pa ang pwedeng pumatay sa kanya kundi ikaw? Kapit na Han. Agad siyang hulihin. Huwag po kayong mag-alala, Director Lee. Sa araw na ito ng linggong ito, nandyan lahat. Saan siya kukuha ng oras para gumawa ng krimen? Dapat nating ipasa ang kaso sa kanila para maimbestigahan ng maayos bago natin mahuli ang pumatay. Kaya dinala mo kami rito para ipasa ang kaso. Kay Zhu Zeng, impossible. Siya ang salarin sa pagpatay. Kailangan siyang hulihin ngayon din. Kapatid Zhao. Pakiusap, ikaw na ang humawak sa kasong ito. Kapatid Zhao. Huwag mong tanggapin. Bilang tayo. Ano man ang mangyari, dapat nating tuparin ang ating kakayahan. Ayos lang. Naniniwala akong kaya mo itong gawin. Medyo mahirap ang bagay na ito. Mahirap para sa lahat. Magpakatatag tayo para mahuli ang masasamang tao. Tungkol dito. Maliban sa alam natin, bukod sa usapin ng armas, wala talaga kaming ideya. Paano namin hahanapin? Kailangan lang namin tingnan ang mga koneksyon ni Li Dongdong sa lipunan. Kung meron bang may kakaiba, may ipinapakita ang sistema. Ang tao ay si Jikiden. Ngunit si T. Sanzeng sa kolehiyo ay ginamit din ang pangalang Is Jikiden. Hindi ba't si T. Sanzenggu ang naglaro sa sarili niya? Tinawag ang roommate ni D. Sanzeng para magtanong, may kakaiba sa pangyayaring ito. Chen Guang, bilang kasamahan ni Li Dongdong. Alam mo ba kung bakit kailangan niyang palitan ang pangalan niya sa Yao Jiacheng noong college? Hindi ko alam. Ito ay isang bagay. Ang seryoso nito, hindi mo kayang dalhin ito. Kung pipiliin mong maging tunay na kaibigan at magsinungaling, hindi kita palalampasin. Sasabihin ko na lang. Noong dati, ipinagyayabang ni Li Zengdong na nakabase siya sa koneksyon ng kanyang ama. Pinalitan si Yao Jiacheng sa universidad. Hindi nakapagtataka. Ito ang sinasabi ng sistema. Dahil dito, pinagtitripan ni Yao Jiacheng si Dongdong. Bilisan. Agad na subaybayan gamit ang tianyan. Hanapin ang lokasyon ni Yao Jiacheng. Huwag siyang palampasin. Ginoo Pangulo, si Yao Jiacheng ay nakatanggap din ng espesyal na pagsasanay. Maliban sa gabi noong nakaraang araw, na nakita sa lugar. Wala nang bakas pa. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kung makalabas siya sa Jiangbei, hihirapan na tayong hanapin siya, parang ang hirap sumampa sa langit. Yao Jiacheng, nabuo ka na. Magpasalamat ka na lang at sumuko ka na, dahil kahit kayo pa ang magdadala sa akin. Sister Fang, pakili ko sila mula sa likod para maipit. Ako na ang susunod na tatakbo. Funky, ayos ka lang ba? Walang problema. Tara. Yao Jiacheng, ikaw ang pumatay gamit ang armas. Mga ebidensya laban kay Li Dongdong. Nakuha na namin. Hindi na kailangang makipaglaban ng walang saysay. Isipin mo ang iyong ina. Hindi mo rin siya gustong makita.
Yung matandang may puting buhok na nagluluksa sa isang batang may itim na buhok. Si Lidongdong talaga ang dapat. Kung hindi sana sa kanilang lihim na operasyon, na ninakaw ang aking marka, bakit pa ako napunta sa ganito? Na naging desperadong tao. Sa loob ng mahigit 10 taon, ayaw ko nang bumalik para bisitahin ang nanay ko. At nakita niya ang negosyo natin. Kahit na hindi ko siya patayin. Sigurado siyang may duda. Anong negosyo? Maliban sa pagbaril kay G. Lidongdong. Ano pang ginawa mo? Ito ba ay iligal na gawain? Gusto mo bang malaman? Sige, sasabihin ko sa iyo sa impyerno. Kapatid na Zhu, ayos ka lang ba? Wala akong problema. Ang katawan mo ay puno ng dugo. Ang dugong ito ay kay Yao Jiacheng. Tingnan mo, hindi ba't maayos naman ako? Sige na, wag na kayong magtayo dyan. Dito. Ako at si Xiaoli ang bahala dito. Ayos na. Sige na rin. Tama, lalabas na nga ang tatay ko sa ospital ngayon. Pupunta na ako sa ospital para sunduin siya. Ay, ang dami mong dugo. Nabahala ka ba? Anak, paano na ang tito at tita? Baka pumunta ka sa bahay ko, magpalit ka muna. Malapit lang bahay ko. Pagkatapos mong magbihis, babalik ka sa ospital para makita sila. Gabi na, pupunta ako sa bahay mo. Ito ang damit ng tatay ko. Isuot mo na lang muna. Alaynan. Nandoon ang banyo. Alaynan. Titingnan ko lang. Wala namang problema, di ba? Anong iniisip mo? Nay, maliligo ka na. Kuya Zhou, naghahanda na ako, na maliligo tayo ng magkasama. Pakawalan mo na sana ako sa ere. Kung hindi, mauna ka na maligo, Nay. CJ. Zhouji, ako. Ate, uuwi na lang ako para magpalit. Sa susunod, dapat, sabay-sabay tanggalin ang pantalon. Zhouji, isasama kita. Hindi pwede. May isang mahalagang bagay pa akong hindi nagagawa. Kuya Zhou. Mamaya. Hindi pwedeng masyadong magaan, walang epekto. Naka-offend ka sa kapatid. Anong ginagawa nyo? Nanay, anong ginagawa mo dito? Auntie, ako po ay katrabaho ni Fangqian. Katrabaho. Katrabaho. Ay makakapasok sa ibang kwarto ng babae. Na walang pakialam. Nakikita kita. Na gusto mo lang samantalahin siksiksi. Mama Zhouji. Hindi lang siya, katrabaho ko siya. Kundi kaibigan at kasintahan ko rin. Huwag mo na siyang pahirapan. Talagang may hitsura siyang guro. Sayang nga lang na siya ay isang Zuzeng, di ba? Hindi na rin maaga. Hindi na kita pahihirapan, tita. Mabilis ka nang umuwi. Sige, okay. Uunahan na ako. Kuya Zhou, ihahatid kita. Anong ihahatid? Umupo ka, may sasabihin ako sa'yo. Siksi. Mamaya ayusin mo na ang gamit mo. Bukas, sabay tayo uwi sa Xiangsheng. Mama, anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Ayaw kong ipagawa sa'yo ang mga bagay. Bukas, sumama ka sa akin pabalik sa Xiangsheng. Pamilya Shen. Nanay, gusto ko ang trabahong ito. At hindi ako mag-resign. Para sumama sa'yo pabalik sa Xiangsheng. May maganda bang bagay? Na mahirap at nakakapagod. At posibleng mangyari anumang oras. Hindi ko na alintana ang bukas. Basta ipapadala ko na lang. Kayo pabalik sa Hong Kong. Inay. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ka masasaktan ni Momik Siksi. At si Zuzeng pa. Evi, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Umalis ka na sa maaga at bumalik sa Xiangsheng kasama ko. Tigilan mo na ang pag-asa na iyan. Ako lang si Zhou.
Talaga bang hanggang dito na lang ang tadhana natin? Sa'yo. Naku, hindi maganda ang sitwasyon, Kapitan Zhou. Na-assign na si Fang Qian. Bakit ang biglaan naman? Kakatanggap lang ng abiso sa reassignment. Diretso siyang inilipat. Sa Xiangsheng. Umalis na. Kapitan Zhou, saan ka pa makakahanap ng mga bulaklak sa daan? Huwag ka nang malungkot. Tama ka, Zudui. Kung may tadhana, magkikita kayong muli. Huwag na huwag kayong mawala ng sigla dahil dito. Anong sinasabi mo? Magtrabaho ka na. Huwag ka nang mag-isip ng masyado. Kabatchmate, sa wakas, sinagot mo na ang tawag. Azheng, magpakababa ka na. Inay, anong ibig mong sabihin yan? Katatanggap lang ng tawag mula kay Fang sinanay. Hindi bagay ang kalagayan. Kahit paman, ang magulang nila ay mga leader. Kahit na ang nanay ay leader. Hindi niya maaring tukuyin ang pagpili ng iba. Ganoon. Pupunta na ako sa Xiangsheng para makipag-usap kay Fang Jexi. Kung talagang ayaw niya. Hindi ko siya pipilitin. Anak, ano man ang desisyon mo. Suportado ka ng nanay mo. Kapatid Zhao, susuportahan din namin kayo. Huwag kang mag-alala. Babalik ko si Fang Qian. Hindi kumpleto ang team tatlo kung wala ang isa sa atin. Bakit parang may kakaiba? Nararamdaman ko. Si Zhou Jie ay talagang. Ayaw ko lang mawala si Fang Qian. Itong magandang kaibigan. Magtrabaho na tayo. Mukhang. Ngayon, wala nang paraan para makontak si Fang Qian. Kailangan ko munang magtanong-tanong. Alam niya kung saang departamento siya ngayon. Wang Bo, magising ka na. Wang Shui, ikaw ba hindi doktor ka sa medisina? Bilisan mo, iligtas mo siya. Maaari namang iligtas. Pero, kailangan mong pumayag na makipag-date sa akin. Anong oras na ba ito? Sinasabi mo pa yan. Ako ay isang doktor ng medisina. Binibigyan mo pa ako ng libreng pagliligtas ng tao. Kitang-kita na ang matandang ito ay may epileptic seizure. Kung hindi siya agad gamutin, malulugi ang buhay niya. Ako. Gamit ang buhay ng iba bilang pananakot. Ikaw, doktor ng medisina. May tao pa bang pagkatao? Huwag kang makialam. Kung may lakas ka, tulungan mo siya. Sistema. Yung matandang ito, malinaw na may acute hemorrhagic stroke. Ngayon, sa utak niya, 3 ugat ang barado. Kung hindi agad maagapan, maaaring may mangyaring masama. Ano? Hemorrhage sa utak. Doktor ka ba? O scanner lang. Nagsasalita ka na parang nakakatakot. Yung matandang ito halatang halata na. Panandali ang pag-atake ng epilepsy. Yung buong katawan ay nakasuot ng simpleng damit. Gusto mong gawin ang bagay na iyon, di ba? Shenhui, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti para hindi ka magsisi sa huli. Si Huangbo, may pag-asa pa ba? Kung maniwala ka sa akin, subukan mo na. Hindi bababa sa 8% ang tsansa na maililigtas natin siya. Talaga, sige, ikaw na bahala, kuya. Saan nanggaling ang nakalakad na doktor? Hindi natatakot na gamutin ang tao. Huwag mo nang guluhin, tulungan ko siyang mailigtas. Ito ay ganap na kalokohan. Nangunguna sa bansa, siyang ay naglakas loob lamang na tumusok ng 7 pulgada. Ikaw, tumusok ka ng 9 na pulgada. Hindi ba't ito ay naglalagay ng buhay sa panganib? Ginoong Huang. Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang batang ito. Shenhui, maliban na lang kung gagawin mo akong girlfriend, huwag mong asahang mabubuhay ang matandang ito. Nasa panaginip ka, kahit na nailigtas ng batang ito ang 3 tao. Ganoon pa man, nagmamadali lang siya. Hindi katulad mo, na puro pananakot lang. Talagang isang ganap na salot. CJ. Tatawag ako ngayon. Para hulihin sila, na manggagamot na walang kakayahan. Sino ang nagsabing wala akong kakayahan? Ay. Paano mangyayari to? Ako. Wala na siyang buhay. Alam mo na pala noon pa. Na may pag-asa pa ang matandang ito. Ngunit gusto mo pang mang-blackmail ng iba. Bilang kasintahan.
Hindi ka na ba tao? Wang Shui. Akala ko dati pangit ka lang. Hindi ko akalain na kahit puso mo ay pangit. Umuwi ka na. Kung muling magpapakita ka sa akin, hindi mo na ako makakaligtasan. Shen Wei, naglakas loob kang saktan ako. Bakit hindi mo ibigay sa akin ang contact number mo? Kakainin kita sa labas mamaya. Salamat sa iyo. Walang anuman. Ito rin ay unang pagkakataon ko na makahanap ng tao sa Xiangsheng. Baka umalis na ako mamayang gabi. Maghanap ng tao. Alainan. Gusto mo ba na ipadala sa akin ang impormasyon ng taong hinahanap mo? Baka matulungan kita. Ay, itong tao. Ang pangalan niya ay Fang Qian. Hindi ko alam kung matutulungan mo ako. Naiintindihan ko na ganito. Hanggang alas 8 ng gabi, pumunta ka sa bahay ko para hanapin ako. Sasabihin ko sa iyo ang kinaroroonan ni Fang Qian. Kilala mo si Fang Qian? Hindi lang siya kilala, kundi sobrang close pa kami. Zhou Zeng, alas 8 ng gabi. Huwag tayong magkulang sa isa't isa. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang pangalan ko. Paano niya nalaman na Zhou Zeng ang pangalan ko? Dumating ka na, pumasok ka na. Mabilis, umupo ka. Bakit ganito kasimple? Halika na, ate, inumin mo ang tubig. Ito. Hindi ba ito masama? Ano ang masama dito? Basta't inumin mo ito. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan si Fang Qian. Talaga bang alam mo kung nasaan si Fang Qian? Siyempre, maliban sa akin. Sino pa ang mapagkakatiwalaan mo ngayon? Nainom ko na. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan si Fang Qian? Sige na. Ayos na. Alam ko, Zauji. Tapat na tapat sa iyo. Labas ka na. Fang Qian. Diyos ko, Zauji. Huwag mo namang sabihin na magpapahayag ka sa akin, ha? Kapatid na si Fang Qian. Ako ang representante ng lungsod ng Jiangbei, ng ikatlong koponan. Inaanyayahan ka naming muling sumali sa aming koponan. Gusto mo ba? Kapatid na babae, sa tingin ko, hindi ka nagkakamali sa paglalarawan mo sa akin. Kuya, sa linggong ito, parang kahoy lang ang dating mo. Tita, huwag ka nang tumawa. Sobrang nakahiya na ako. Pero kahit ano paman, si Kapitan Zhou pa rin. Hinabol ka hanggang sa Xiangsheng. Tama ba, Kapitan Zhou? Sa tingin ko si Fang Xi ay isang napakahusay na tao. Gusto ko siyang maging kasamahan ko. May problema ba? Kuya Zhou, pakiusap, tulungan mo ako. Pag nakita mo si nanay, huwag mong sabihin sa kanya. Okay ba? Ano ang nangyayari doon sa harap? Tara, tingnan natin. CJ. Nilabag ninyo ang kagustuhan ng amo. Pinipilit ang pagpapaalis. Tumigil kayo agad ngayon din. Isugod mo siya sa ospital. Kung hindi, ako na ang gagawa ng gulo. Para hindi kayo masaya. Sige, pasakay na. Parang sanay na itong batang ito. Umalis na tayo muna. Maghintay ka lang, bata. Kuya. Kailangan muna nating dalhin siya sa ospital para mapanatili ko dito. Ang bahay. Kayo na lang ang maghatid sa kanya sa ospital. Hindi pwede. Baka maghintay pa sila. Siguradong may dadalhin silang tao para maghiganti. Zhu Zeng, huwag kang maging tanga. Yung mga tao sa likod ng Liu's Construction, hindi mo kayang salingin. Ayos lang iyon. Gusto kong makita ngayon kung anong klaseng tao ang mayroon sa lipunang ito. Gusto maging hari-harian. Kapatid na si Zhu, ang kanyang kasintahan, ay galit na galit sa masasama. Mag-alala ka lang. Hindi siya magkakaroon ng masamang mangyayari. Kailangan na nating magmadali ngayon dahil agad siyang dadalhin sa ospital. Yung batang ito, siguradong walang masama sa kanya. Hindi ba? Kaya mo pang ayusin ang mga tropa. Ginoo. Dahil ikaw ay taga Jiangbei na matanda. Paano sila naglakas loob? Nagibain ang iyong bahay. Liu's Construction. Kumagat sa lungsod ng Xiangsheng. Nang aagaw ng lupa, tulungan mo akong tawagan ito. Patawag ng aking matanda para sa akin. Ibalik ang aking katarungan. Siksi, itong matanda. Talaga bang may silbi ang tawag na ito?
Kahit na wala itong silbi, ito na ang tanging pagkakataon para mailigtas si Kuya Zhu. Hello, kumusta? Lolo, ayos ka lang ba? Huli na ako dumating. Pinahirapan kita. Hindi ko inasahan. Bilang isang pangunahing lungsod. Mga bagay. Talagang pinakilala ako nito. Sa mga bagong kaalaman. Ginoo, ang sinabi ninyo ay, tiyak na gagawin ko ang proyekto para makapagbigay ng ulat sa inyo. Hindi na kailangan. May mga bagay na kailangan ko pang personal na gawin. Dalhin ang lahat ng tao sa kumpanya. Kailangan kong makipag-ugnayan ng personal. Kuya, sumama ka na rin sa akin. Magpagaling. Pagdating ng panahon, kailangan ko pang. Maraming salamat sa iyo. Sisiin mo na lang ang sisiin. Sa taong hindi mo dapat pinapansin. Sana makapili ka ng tama. Kung hindi, buong pamilya mo ang magbabayad sa maling desisyon mo. Pipiliin mong magbayad. Ginoo Zhao, lahat ng bagay ay naayos na ng maayos. Tinitiyak na walang kahit anong bakas. Yung tatandang lalaki, kalahating katawan niya ay nakabaon na sa lupa. Nagmamalaki pa ring makialam sa mga bagay ko. Kung hindi lang siya kapaki-pakinabang, sisimulan ko na siyang mawala sa Jiangsheng. Nahuli na ng sistema si Liu Bo. Ito ba ay isang nakatagong misyon? Nagawa na ang kalahati. Kahalagahan ng misyon, 3 bahagi sa 10. Kailangan pang magsikap ng host. Hindi. Nakuha na ito ni Liu Bo. Bakit ganito ang progreso ng misyon? O 3%. Si Liu Bo ay isang maliit na tao lamang. Host, kailangan mong ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa kaso. Itong si Liu Bo na ganitong maliit na tao ay ganito nakatapang. E di ang mga tao sa likod niya ay tiyak na walang batas. CJ, kailangan kong imbestigahan si Liu Bo. Tingnan kung may mga kapaki-pakinabang na pahiwati. 3 na. Yung si Zhao Qiankei. Talagang walang butas ang kanyang mga gawain. Ano ang nangyari, Tito Li? Kahapon ng gabi, si Liu Bo ay umuwi at nag-iisa na siya. Ang kanyang kumpanya ay nasunog din, na parang wala nang natira, na walang iniwang ebidensya. At yung mga maliliit na tauhan, sila ay mga tao sa gilid ng kumpanya na hindi talaga makakalapit. Pangunahing proyekto ng Liu's Construction. Mukhang kailangan na lang silang palampasin ngayon. Ang mga taong ito, talagang umaasa sa ganitong paraan, para makapaglinis ng pangalan. Sadyang kasuklam-suklam. Zhou Zeng, maaari kong makita na ikaw ay isang taong may sigasig. Kung nais mo, mahulog ang mga taong ito. Ginoong Lei, tiyak na hindi ko bibigyan ang misyon. Tapusin ang gawain. Kayong dalawa. Nagtangkang umalis nang hindi ako kasama. Hanapin si Zhu Zeng. Halos nahatak pa ako. Sa issue ng Liu's Construction. Gusto mo bang magalit ako? Nanay. Talagang gusto ko si Zhao Shixiong. At gusto ko rin. Hayaan mo na akong bumalik sa Jiangbi City. Tiyahin. Tingnan mo siksiksi, nasa Xiangsheng. Masaya ba ang araw niya? Mas mabuti nang pauwi na lang siya. Hindi pwedeng. Napakahirap. Mapanganib pa ang trabaho. Kung gusto mo akong makumbinsi, maliban na lang kung ito ay isang espesyal na utos mula sa pangkalahatang gobernador ng Timog. Tiya, ang pangkalahatang gobernador ng Timog ay talagang naglabas ng espesyal na utos na si Qian Qian ay bumalik sa Jiangbi City Criminal Investigation Team. Paano pwedeng mangyari to? Gong, Derek, bakit ka makikialam sa ganitong maliit na bagay? Ito ay pek. Kayo ang nagsama-sama niyan, di ba? Pwedeng gawing peke ang mga dokumento. Pero, selyo sa dokumento. Hindi dapat mapeke. Zhu Zeng, ang galing mo talaga. Para lang sa anak kong babae, na pumunta sa Jiangbi City. Nahanap mo pa si Ginoong Jiang, para magbigay ng utos. Auntie, talagang nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong hayaan si Fang Qian na sumama sa akin pabalik sa grupo. Hindi ko kailanman papayagan iyon. Kahit na magbitiw si Qian Qian, hindi ko pa rin hahayaan siyang sumama sa iyo. Nanay, huwag kang ganyan. Pakiusap, please. Walang silbi ang pakiusap. Sino ang nagsabi na si Zhu Zeng ay isang maliit na manager na may malaking kinabukasan? Lao Fang, alam mo pang tumawag.
Kung hindi mo pa rin aalagaan ang anak mo, mawawala na siya. Sa iyo. Asawa, hayaan mong sumama siksiksi. Kay Zuzeng sa Jiangbi City. Kung hindi ako nagkakamali, siguradong may magandang kinabukasan. Itong batang si Zuzeng, hindi maghihirap ang anak natin. Kapag kasama siya. Nanay, pakiusap, sumang-ayon ka na. Talagang gusto ko siya. Si Zhao, pakiusap na. Okay na ba? Talagang mahirap iwan ang mga babae. Zuzeng, kung ang anak kong babae ay, pinagdaanan ko ang hirap kasama mo. Hindi ako titigil. Hindi kita palalampasin, batang ito. Salamat, tiya. Siguradong aalagaan ko. Si Fang Xi. Sapat na ang paghatid mo dito, ate. Talagang masaya ako para sa'yo, ate. Si Zhao ay isang mabuting lalaki. Kailangan mong pigilan ng husto. Tita, sigurado akong makikita mo rin ang iyong kaligayahan. Marahil nga, miyembro ng klase ni Fang, bilis na sumakay sa sasakyan. Sa palagay ko, baka gusto lang ni Zhao Shixiong na bumalik ako para ipagpatuloy ang pagiging alipin. Tara na. Hindi naman siguro. Hindi ba sa mga drama na sweet nagsusuot ng seatbelt? Ako na ang susunod na kwento. Anong nangyari sa mukha mo? Ayos na, nalinis na ito. Diyos ko, si Ginoong Zhu ay nagpunas ng mukha. Ginoong Zhou, sa wakas, dinala mo si Qian. Nandito na siya. May malaking nangyari sa Jiangbi City. Anong nangyari? Yun Group, naghahanap ng empleyado. Ngayon, ay, isang malaking bagay na. Paano mangyayari yon? Yun pamilya. Mahabang kwento ito. Tayo, bakit hindi muna tayo pumunta at tingnan? CJ. Ginoong Zhou, nandito ka na sa wakas. Ayan, Gil. Yun, huwag kang umiyak. Sabihin mo muna sa akin ang nangyari. Ganito ang nangyari. Ginoong yun. Pakiusap, pakawalan mo na si Enyu. Bata pa siya. Pakiusap. Ginoo. Mukhang hindi kita kilala. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo na babae. Baka nagkamali ka ng tao. Ang grupo niyon ay nagbenta ng tao. Gusto kong magulat at hulihin kayo. Mabilis. Tumawag ng tao. Pagkatapos, nalaman ko na. Dala niya ang anak niyang babae. Pumunta sa hotel para maghanap ng trabaho. Pagkatapos ay nawala siya. Samantalang si Liu Min, matapos kumain sa hotel, ng kanilang inihain. Bigla na lang siyang binawian ng buhay. Kaya't ito ang dahilan kung bakit nila tinuturo na kayo ay mga nang-aabuso sa mga tao. Hindi ako naniniwala. Kundi ang kanyang ama, si Yun Anlan ay nagsisisi na. Sinasabi mong umamin si Ginoong yun. Ito ang kaso na ito, na mahirap. Si Liu Gi ay malinaw na may suspetsa. Ngunit biglang umamin si Ginoong yun, na siya. Ginoong Zhou, siguradong ang aking ama ay inakusahan ng mali. Pakiusap, tulungan mo kami. Kailangan naming mapatunayan ang katotohanan para kay Yun. Ginoo yun. Kahit hindi mo ako hilingin, tutulungan ko pa rin si Lolo yun na mapatunayan ang katotohanan. Ngunit ang kasong ito ay napakakomplikado. Umuwi ka na at magpahinga ng mabuti. May magandang balita, agad kitang abisuhan. Kapatid na Zhu, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tara, tingnan muna ang lugar ng insidente. Tungkol sa kasong ito, puno ito ng mga butas. Sigurado ako, mayroon talagang gustong pilitin. Si Yun Anlan na umamin. Bata, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo. Saksi ang Sheng. Sino na ang boss ninyo na naglakas loob na ipapunta ako sa San? Kayo namang mga, bakit nandito na naman kayo? Si Yun Anlan ay umamin na, hindi ba? Babalik pa ba?
Bumalik ka na naman. Bumalik ka para saan? Gumagawa kami ng proyekto. Pakisuyo na makipagtulungan. Kayo, nasa hotel ko. Hindi ito epektibo. Saan ka galing, doon ka rin babalik. Huwag mong hadlangan ang negosyo namin. Ito ay normal na proseso, umalis ka na. Ayaw kong umalis. Subukan mong harapin ako kung kaya mo. Ito ay pag-abuso. Sa tingin mo ay matatakot ka. Anong magagawa mo kung sakaling saktan kita? Tapos na ang kaso na ito. Zhou Zeng, bakit ka pa maghahanap? Commander Ma, komplikado ang kasong ito. Hinala ko si Liu Gi. Gamit ang hindi tamang paraan para makuha ang hotel niyon sa ilegal na negosyo. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na suriin ito ng mabuti. Mga ebidensya. Wala pa akong kasalukuyang hawak. Ano ang sinasabi mong pagdududa tungkol sa insidenteng ito? Talagang galit na galit si Ginoong Huang. Kung hindi ka bibigyan ng parusa sa pagkakataong ito, walang paraan para maipaliwanag ito. Zhou Zeng, hindi ka epektibo sa pagtuturo ng grupo. Hindi sumusunod sa utos sa pagresolba ng kaso. Mula sa sandaling ito, ititigil ang lahat ng tungkulin. Commander Ma, anong ibig mong sabihin ito? Senior Brother Zhou, siya ay ginagawa lang para sa investigasyon. Malinaw ang kaso. Naghahanap ka pa ng dahilan. Kayong lahat ay may kaparusahan. Lahat ay kailangan magmuni-muni. Zhou Jie, ano pang silbi ng pagtingin dito? Lahat ay na-terminate na. Huwag ka nang mag-alala tungkol dyan. Kahit na tinanggal na ako sa trabaho ngayon. Pero hindi pa tapos. Ang bagay na ito. Kailangan nating maghanap ng trabaho agad. Kailangan nating bayaran ang utang. At may kutob ako. Tungkol kay Lei Erniu na umalis sa loob ng hotel. Oy, Kuya Zhou. Anong sa tingin mo? Hayaan si Yun Bingyao na dalhin tayo na makapasok sa hotel. Kumusta? Kahit na ngayon, hindi na siya responsable sa hotel. Pero sa tingin ko, walang problema kung may kasama siyang tao. Dapat ay walang problema, di ba? Hindi masyadong delikado yan. Nasa hotel ka ngayon. Nagawa mong palakihin ang sitwasyon. Siguradong, magiging maingat sila. Hayaan mong pumunta ako, hindi nila ako kilala. At isa pa, babae pa ako. Mas madali akong makuha ang kanilang tiwala. Pero, mag-ingat ka, Kuya Zhou. Ang aking malakas na armas, hindi ito pawang laro lang. Sige, mag-ingat ka lahat ng paraan. CJ. Ginoong Fang, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo sa pagtulong ninyo sa amin ganito. Responsibilidad namin ito. Mag-alala kayo, Ginoong Yun. Ang aming koponan, siguradong ibabalik namin ang iyong pangalan sa malinis. Ang mga taong ito, sobrang walang puso. Akala mo hotel ang pinapanggap para mag-recruit ng staff. Tama nga si Liu Xiao sa sinasabi niya. Dalhin niyo na ang mga ito. At ang babaeng ito. At dalhin na sila palabas. Hintayin mo akong magsaya ngayong gabi. Ilipat mo sila sa Xiangsheng. Magandang sahod at presyo. Ikaw, cute na bata. Miss, sinasabi ko sa'yo, tingnan mo ang mga taong ito. Kung ngayong gabi, ayaw mong hayaan ang mga batang ito. Makinig ka lang sa akin. Sumunod ka ng maayos sa akin. Kung hindi, papatulan ko sila. Gaya na nangyari kay Jayumin. Si Liumin talagang ikaw ang nangbuli. Lahat yan ay kasalanan ng matandang espiritu na yun. Kung hindi siya, nagpunta mag-isa sa lugar na dati. Pumunta ka sa mag-ulat. Sa loob ng maraming taon. Gumagamit tayo ng entertainment room. Hotel. Para sa mga orientation na gawain. Hindi rin ito matutuklasan. Diretso siyang natakot. At umiyak si Yun Anlan. Nakuha pa namin ng walang bayad. Isang malaking hotel tulad nito. Sobrang saya niyo talaga. Sandali, ipapakita ko sa'yo. Mas masaya pa. Hindi ko inakala. Ikaw pala si Ginoong Fang, na anak niya. Kaya bukod sa tatlo, wala ka ng ibang pagpipilian. Zhao Jie, tulungan mo ako. Gusto mo bang saktan si San? Ito si Lei Zong mula sa Timog. Akala ko siya pala, ang nasa likod ni Zhou Zeng. Zhou Zeng, ang iyong misyon ay talagang mahusay ang pagkakagawa.
Inutusan ko na ang mga tauhan. Napabilisin ang buong hotel. Siguraduhing mahuli ang mga ito. Lahat-lahat. Dalhin. Sister Fang, ayos ka lang ba? Kapatid na Zhu. Akala ko, hindi na kita makikita ulit. Huwag mag-alala. Hindi na kita ilalagay sa ganitong panganib. Binabati kita, host. Kumpletuhin ang nakatagong misyon. Dahil sa pagkakataong ito, nagawa ng host na masugpo ang malaking kaso ng trafficking ng tao. Sistema, ibig mo bang gawing superhero ako? Tatay. Sa wakas, makakauwi na tayo. Walang problema. Dahil sa banta ni Huang Zhengxu noon. Napilitan siyang magpanggap na nagkasala. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pa ng pagkakataon na maibalik ang kanyang pangalan. Salamat kay Ginoo Zhao sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa kanya, sa buong buhay namin sa iyon pamilya, mahihirapan ng linisin ang pagdududang ito. Ginoo Zhao. Salamat sa iyo. Sa pagtulong mo sa amin, yun pamilya. Sa oras ng pangangailangan, noon pa man ilang beses mong iniligtas ang yun pamilya namin. Wala akong maibabalik. Diyos ko, hindi ako nagkakamali. Yun Anlan. Nakaluhod na siya sa harap ni Kapitan Zhao. Ginoong yun. Ito lahat ay para sa atin. Kailangan gawin. Hindi ito mahalaga. Naghirap ka nitong mga araw. Nang sobra. Bumalik ka na sa bahay. Pagkatapos ng ilang araw, maghahanda ako ng salu-salo para pasalamatan ka. Sa oras na iyon, kailangan talagang dumating si Ginoong Zhu. Maihandaan si Ginoong yun. Siyempre, darating ako, si Zhu Zeng. Ginoong Zhao. Talagang hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Basta huwag kang lumuhod tulad ng tatay mo. Ayos na iyon. Ginoong Zhao, ihilig mo ang ulo mo ng kaunti. Guro Zhao, talagang maganda ang iyong kapalaran sa pag-ibig. Pati ang dalaga ng Union Group ay nagmamadaling makilala ka. Ito ay kusa niyang ginawa. Hindi ko alam. Kuya Zhao. Tayo nang ang naging mga manonood lang tayo. Si Ginoo Zhao ay hindi isang tao na nagbibigay ng kabutihan. Ngayon, ako ang representante ng yun pamilya. Nagpapasalamat kami sa'yo. Inumin natin ang isang baso para sa'yo. Bilang isang tao na may pakiramdam ng katarungan, kakaunti na lang. At saka, bata ka pa rin ng ganoon ka-espesyal. Maari ko bang itanong, Ginoo Zhao, kung kayo ay nagkakatuluyan na? Sa ngayon, wala pa. Ano sa tingin mo? Paano kaya si Yaw-Yaw namin? Kung gusto mo lang, sa pamilya namin, yun. At lahat ng bagay dito ay para sa'yo. Napakabigla. Zhao, ayos ka lang ba? Yaw-Yaw, bilisan mo, tulungan mo si Emil. Zhao, pumasok ka sa kwarto. Magpahinga ka na. Bilisan mo, bilisan mo. Nakahanda na ba ang mga bagay na inutos mo? Isara ang pinto. Ginoo, ngayon ay nagamot mo na. Bini-bini, siguradong makakamit mo ang iyong inaasam. Gamutan. Hindi ako nagamot ah. Hindi ka lang ba ang nag-ayos sa akin? Nasira ba ang kandado ng pinto? Sino ang nagpagaling sa iyo? Ah! Ginoong Zhao. Pasensya na. Patawarin mo ako sa ganitong paraan. Napagpagaling sa iyo.
Bakit ganito ang gising ko kaninang umaga? Ganito na lang ang ulo ko. May problema ba sa pagkain ng yun pamilya? Hindi maganda si Zutin. Anong nangyari kay Lugi? Parang siya. Pinapalitan ng iba. Ano? Maglabas ng limitadong oras na gawain. Mangyari, mahuli ang masasamang tao sa loob ng 48 oras. Mahuli ang masasamang tao. Liu Ge. Zhou Zeng. Wasakin ang negosyo ng Liu ko. Pinatay ang kapatid ko. Sisiguraduhin kong bayaran mo ng 100-fold. Xiao Liu. Sinikap kong iligtas ka. Hindi para. Hayaan kang magalit dito. Salamat sa amang nagligtas sa akin. Basta't magsalita ka. Ako si Liu Ge, at ang buong pamilya Liu ay para sa iyo. Ang pagkuha ng yaman ng tao ay parang pagpatay sa magulang. Sa linggong ito, nawala ang dalawang pinakamahalagang linya. Sa kamay natin, lahat ng mahahalagang bagay. Sunod, sa daan ng underground boxing arena, hindi ka na pwedeng magkamali pa. Huwag kang mag-alala, ama ko. Kahit na ilagay ko ang aking buhay sa panganib, hindi ko hahayaan na magkaroon ng anumang pagkakamali sa laban. Hindi ko inasahan na si Liu Ge ay may lakas ng loob na bumalik sa Xiangsheng. Ginoo, dadalhin ko kayo sa loob. Sige, ikaw na ang magdala. Zhou Zeng, hindi ko inasahan na isang araw, mahuhulog ka sa mga kamay ko. Dapat sana ay pinahirapan kita. Ngunit malas mo. Ngayon may ibang gustong pumatay sa'yo. Liu Ge, nahuli ka. Kapitan Han, bakit kayo nandito sa Xiangsheng? Ano ang dahilan? Ginoong Li, kami ay mula sa aming opisina. Ang opisyal ng seguridad na si Zhu Zeng ay nawalan ng kontak. Gusto kong humiling sa atin ng suporta. Hindi dahil ayaw kong tumulong, kundi dahil kulang tayo sa tao. Walang maitalaga na tao. Pumunta si Zhu Zeng sa Xiangsheng para hanapin si Liu Ge. Si Zhu Zeng, hindi ka ba nadala na? Para bang nagkukunwari ka lang? Hindi ako nagkukunwari. Nadala ako. Paano mo malalaman? Kagaling niyo lang lumabas sa dungsyon. Ang inaalala niyo lang ay tignan ang cellphone ko. Nakalimutan niyo namang tignan ang ilalim ng sapatos ko. Sistema, gamitin ang aking 4,000 na tamang enerhiya para palitan ng isang maliit na aparato at sabay na ipadala ang aking lokasyon. Palabas na. Zhu Zeng, ang baba mo ay napakasama. Nakagamit ka pa ng sarili mong katawan para pumasok sa laro. Ganito ang paraan. Ako'y marumi. Paano ako makakapantay sa inyo? Pumasok sa kumpanya. Tulungan ang pamilya yon. Kung ako'y marumi, huwag kang umasa na makakatakas sa parusa ng kumpanya. Kapatid na Zhu, hindi ko pa nagagampanan na ipaalam sa iyo. Sabihin mo sa mga magulang sa gitna ng linggo na dumating sila. Saan tayo mga has? Kapag narinig ng dalawang matanda ang balita, tiyak na mahihimatay sila sa pag-iyak. Natatakot ako para sa kanila. Baka hindi nila kayanin iyon. Ang dami ng tao na hindi na kailangang magtrabaho. At saka, nagdadalawang isip ka pang pumunta. Siyempre, nandito ako para sa trabaho. Kuya Zhou. Alam ko nang hindi ka patapos. Ang dami ng tao dito, ha? Azeng. Bumalik ka na. Hindi si Zhaoji. Kapag andyan ka na, hindi na kami matatakot kay Jigojun. Yung tao na iyon. Natatakot ako na ito ay simula pa lamang. Bigla akong tumayo. Hindi ko alam kung matatakot ba ang mga magulang. Baka kasi magulat sila. Ano ang dapat gawin? Gusto niyong kunin ang mana ng anak ko. Hindi ako papayag sa kahit anong paraan. Ano bang nangyayari? Sabi ko, ate, 3 taon na ang anak mo. Bakit pa siya nandyan? Bakit pa siya umaangkin ng sasakyan at bahay?
Bakit hindi ipasa sa aming si Xiao Chao? Para may mag-aalaga sa iyo sa hinaharap. Tama si Li Hua. Lahat kayo sa pamilyang Zhu ay nalungkot. Kung hindi ka umaasa sa aking apo, sino pa ang aasahan mo? Huwag kayong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung hindi, sa huli, wala man lang akong kasama. Ikaw, paano mo naman nasabi yan? Sa tingin ko, gusto mo lang gamitin ang kayamanan ni Azheng. Tatay Xiao Chao. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila. Kunin natin ang household register. Pumunta sa bahay. Nangangarap kayo. Hindi lang nang aapi si Li Hua. Gusto pa niyang kumatok ng magalang. Nangungupahan ng ari-arian ng iba. Pagpasok mo, ilalabas kita. Old Zhao, hindi ba ako nagkakamali? Umalis na ang anak natin. Hindi pa ba ang anak natin? Hindi pa. Zhou Zeng, sa pagitan ng mga kamag-anak natin, magkwentuhan tayo ng mga biro. Bakit ka pa nagiging seryoso? Agad mong tanggalin si Li Hua. Biro lang. Kakausapin niya ang nanay ko kanina. Gusto pa niyang saktan siya. Ito ay pang-aabuso na. Zhou Zeng, magkamag-anak tayo. Tanggalin na lang ang nanay ko. At saka, ikaw pa ang tao ng kumpanya. Pinakamalaking takot mo ay ang tawagan ka. Kung sakaling mabuli kita, saan ka pupunta? Hindi mo kayang dalhin yan. Azheng, baka mas mabuting huwag na lang. Kung makakaapekto ito sa trabaho mo. Napakasama naman noon. Ngayon ay natatakot na si Zhou Zeng, di ba? Parang aso na, hindi na nga tumatahol. Gusto mo akong hanapin? CJ, hinahanap mo ba ako? Ano, nakakuha ka pa ng posisyon? Nanay, sabi ng opisina may salu-salo ngayong araw para sa pagtanggap. Ipapadala ko muna siya. Pagkatapos ay pupunta ako sa salu-salo ng mga kasamahan. Sige, mag-ingat ka sa daan. Huwag na nating pag-usapan pa. Mas mainam na alisin na natin ang lamay. Kailangan ding gumamit ng dahon ng suha sa alak para sa tubig, para mawala ang malas. CJ, binabati si Zhou Zeng sa kanyang mapanganib na sitwasyon, at siya ay na-promote bilang pinakabatang deputy commander. Salamat sa lahat. Kuya Zhou, noong panahon na yon napakalaki ng apoy. Sabi ng mga bombero, na ang sansa mong makaligtas ay hindi higit sa 1%. Paano ka nakaligtas ng walang suga? Paano ka nakaligtas? Hindi ko pwedeng sabihin. Naginastos ko na lahat ng puntos ko. Magpalit ka na ng proteksyon. Noon, nakahanap ako ng isang underground na silungan. Kaya nakaligtas ako ng palihim. Kuya Zhao, hindi mo alam. Noon akala namin na ikaw ay patay na. Lahat kami nalungkot. Lalo na si Fang Qian. Namula na ang mga mata ko sa iyak. Naman, huwag kang magbintang ng basta-basta. Pupunta lang ako sa banyo. Halika. Ay, saan nanggaling ang magandang babae na yan? Samahan mo ako, pare, uminom. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Nakita kita. Pakihawa ka na. Palagpasin mo ako. Paano kung hindi ako pumayag? Saka na lang sumama sa amin. Sakit, sakit, sakit. Alam mo kung sino ako. Ako ang kuya ko. Kapatid ni Li Gojun. Ay, siya pala ang kapatid ni Commander Lee. Ngayon mo naintindihan na matakot, di ba? Ay naku. Paano ako napadpad dito sa lupa? Bakit medyo madulas ang lupa dito? Ang lupa dito ay sobrang madulas. Kahapon ng gabi, kayo ba ang mga tao nananakit sa kapatid ko? Bilang mga tauhan, hindi kayo dapat manakit ng mga mamamayan ng walang dahilan. Kayo, mas mabuti pang bigyan niyo ako ng isang makatarungang paliwanag. Commander Lei, nagdududa ka sa amin. May ebidensya ka ba? Fang Mei, anong ginagawa mo rito? Zhou Jie, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin noong isang araw? Anong sinabi? Ginoong Smith, masaya ang pakikipagtulungan. Kumusta? Lubos akong nagagalak sa kolaborasyong ito. Bakit nasa harap ni Ligo lang? Sino yung dayuhang tao? Sistema, tulungan mo akong i-access ang impormasyon ng taong ito. Sino ba ito? Pinakamalaking nagbebenta sa ibang bansa. Hindi kaya, yung dalawang magkapatid na Li.
Nakikipagnegosyo sa kanya. Sobrang tapang naman nila. Hindi pwede. Tulungan mo muna akong pigilan sila sa pagkakataong ito. Transaksyon. Sino? Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Sino ka? Itaas mo ang kamay mo. Lumiko ka. Tatlong tao na lang. Azeng, paano ka nakarating dito? Nawalan ka ba ng daan para hanapin ako? Ikaw, paano ka nandito? Hindi dapat ito nandito. Ginoong Lee, Ginoong Smith. Sa tingin ko nagkamali kayo. Ang boyfriend ko ay si Zuzeng. Kahit na ito ay. Pero kakalasan lang niya ay para hanapin ako, at hindi sinasadyang pumasok dito. Ang boyfriend mo, kung ganito nga, bigyan natin si Miss Lee ng respeto. Tapos na ang usapan na ito. Tapos na. May tao dito ngayon. Hindi maganda ang kalagayan para makipagkalakalan. Mag-ayos tayo ulit sa loob ng 2 araw. Ginoong Smith. Zuzeng, ikaw ba? Ay sinasadya talagang pumunta dito para mag-usisa ng impormasyon. Kung hindi, paano naman ito kasing swerte? Ano? Pumunta kami ng boyfriend ko sa hotel. Kailangan ko bang ipaalam sa'yo? Hindi ba? Hindi ko talaga ito mapaniwalaan. Sa ganitong klase ng mahirap, paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Anong taon na ba ito? Nag-aalala pa, tungkol sa mga bagay na iyon. Si Azeng at ako ay nagkaibigan agad. Tama ba, Azeng? Nga. Ngayon ay panahon na ng malayang pag-ibig. Hindi ka ba papayag? Sa tingin ko, kakaiba pa rin kayo. Ano bang meron kayong si Zuzeng? Na maganda, hindi ba't mas mataas lang siya? Bakit lahat ng magaganda ay gusto siya? Ginoong Zhao, maligayang pagdating sa Jiangbi City. Maghanap ng trabaho. Sino sa inyo ang tinatawag na Zuzeng? Ako si Zhao. Hindi ba ito yung huli? Para bang tinulungan si Likijan na bata? Hindi ba't nakatanggap ka ng utos mula kay Likijan para maghanap ng trabaho? Narinig ko na noon na may isang napaka-epektibong. Hindi ko akalain na napakabata pa. Kebaligtaran, mayroon akong isang proyekto sa pag-upa. Hindi ko alam kung kaya mo bang tanggapin, Ginoong Zhu? Itong matandang fox, gusto talagang maglagay ng patibong sa akin. Dahil binigyan ka ni Ginoong Zhao ng isang magandang pagkakataon para ipakita ang iyong sarili. Dapat mo itong samantalahin. Huwag mong bigyan si Ginoong Zhao. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi kita bibigin. Ngayon ay nakakapagpahinga na ako. Zhao Jie. Nandito na ako. Zhao Jie, ganito ba ang suot ko? Medyo nakakahiya ba? Hindi. Maganda ang tingin. Pumasok na kayo. Hindi ba tayo may gagawin? Bakit tayo nandito para maglaro? Ang layunin natin ngayon ay siya. Kamusta? Umupo ka dito. Labas kayo. Pwede rin sabihin. Nakahiga na si Xiao Chen. Magiging isang mahalagang bagay ito. Sige, naiintindihan ko na. Nais nilang tanggalin si Xiao Chen. Ang kapatid mong si Liguo lang ay kinuha na ang larawan mo at ni Smith. Na-post ko na sa social media. Ang cute nito. Pupuntahan ko na agad para tanggalin siya. Sa larawang ito, tanging si Ligulang lang ang nandito. Ako at si General Lee. Walang ideya tungkol dito. May iba pa bang nangyayari? Wala, aalis na ako. Sino ang nagsabing wala? Pasensya na, Xiao Chen. Agad na sirain ang file na ito.
Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na agawin ang file na ito. Zhao Qiankei ng Xiangcheng City. Jiangbi City. Si Ji Guju at iba pa, dahil sa pagdadala ng armas ng iligal. Hatol habang buhay na pagkakakulong. Magpugay. Ano ito? Komandante Zhu. Ako ay nagsasalita sa ngalan ng mahigit sa 200 namin na nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, na nawasak ang kasong ito ng smuggling ng armas. Talagang hindi namin maisip kung gaano kadelikado na gumamit ng peking armas habang hinahabol ang tao. Bilang ito ang dapat kong gawin. Hanggat nandito ako sa Jiangbi City isang araw, gagawin kong walang madidilim na lugar ang lungsod na ito. Magpakailanman. Ay, kailangan mong magsikap. Sa napakabait na lalaking ito, dapat mo siyang makuha. Ang mga taong ito ay naglakas loob na manghuli. Sobrang tapang nyo, habulin natin. Ang Red Star Hotel ba ay nasa panganib? Kayo ba'y naglakas loob namang hostage sa kalye? Wala na bang batas? Huwag kayong magpadalos-dalos. Dito. Lamang. Ang dapat tumira sa Red Star Hotel. Pasensya na, Ginooli. Ako ang hindi nakapagdisiplina ng maayos sa mga tauhan ko. Itong inumin ay para humingi ng tawad sa iyo. Actually, Fang Qian, dahil din sa kagustuhang mailigtas ang tao. Haha, sige na. Huwag na nating pag-usapan ito. Matapos ang aming pag-uusap ni Ginoo Jiang. Nakapagpasya na. Itaas si Zhu Zeng bilang pangkalahatang commander ng Jiangbi City. Diyos ko, si Zeng ay wala pang 30 taon. At itinaas na siya bilang pangkalahatang commander. Talagang walang katulad sa nakaraan at sa hinaharap. Zeng, kailangan na naming umasa sa iyo para protektahan ang buong Jiangbi City mula sa panganib. Anong nangyari kay Shai Mifang? Ating kapatid na si Zhou, pwede ka baang dumaan sa bahay ko mamayang gabi? Shai Mifang, anong nangyari nitong mga nakaraang araw? Muling iniimbitahan mo akong kumain. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Sister Fang, ikaw. Senior Brother Zhou. Mama, bakit nandito ka? Tita, huwag po kayong magkamali ng iniisip. Wala tayong ginawa. Noong nakaraang pagkakataon, nagalit si Shenru. Dinala niya si Fang Qian sa Xiangsheng. Ngayon, hindi siya nagalit. Dinala niya siya sa ibang bansa. Wala akong maling naisip. Ako ang nakagambala sa inyo. Ay, Qian. Ganyan lang ang hindi pwede. Wala kang pakikipag-usap kay Zhao Ji. Paano kung mahuli sila ng Yunjia? Anong gagawin nila sa nakawin? Inay, hindi na ba ako anak mo? Magiging napakahusay ko. At sa lungsod ng Jiangbi, mas maliwanag na langit. Anak, sa wakas ay naabot mo na. Ang iyong pangarap noong bata ka. Masaya ako para sa iyo. Nanay at tatay. Kung wala kayo, wala rin akong ganito ngayon. Salamat sa inyo. Tamang-tama. Nandito ang iyong mga magulang. Kaya't ako. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung hindi, tiyak na mapupunit ako. Sa kalahating bahagi. Nakakabahala. Bakit wala pa ring nakikita pagkatapos ng matagal? Si Fang Qian at si Yun Bingyao. Hindi ba sila dumating gayon? Zhou Shixong, napag-isipan mo na ba? Sumama ka sa akin sa date. Magsakay ka na sa sasakyan. Ginoong Zhou, ang motorsiklo ay palaging tao ang nagdadala. Sumakay ka sa sasakyan ko. Magpunta tayo sa baybayin para magpasaya. Yun Bingyao. Fang Qian. Zhou Zeng. Kailangan mong magtrabaho ngayon. Fang Qian.
Tandaan mong sasama ka sa akin sa trabaho. Ah, kaya pala tinatawag kang magtrabaho. Fangqian, magmadali ka ng maging bakat kabayo. Zuzeng, may kakayahan ka, huwag kang tumakbo.